Nagluto nga pala kami ng bilo-bilo. Ay, joke lang. Sinigang pala yan, sinigang na baboy. Ito ay simple at mabilis na paraan ng pagluluto ng sinigang na baboy na may gabi. Bale, nagpainit muna kami ng tubig. At nung uminit na yung tubig, nilagay namin yung karne na malalaki yung hiwa. Nilagay na rin namin yung bawang at sibuyas at luya. Naglagay na rin kami ng paminta at sili. Hinalaw na rin namin yung mga sangkap sa sabaw. Binalatan na rin ang gabi na malaki. Wala kasing maliit kaya malaki talaga nabili namin. Pinutol-putol na rin ni Ryan ang sitaw na aming nabili. Bali, hindi talaga nang gusto namin bilhin na sitaw. Yun nga lang, yan lang yung available. At ayan na rin yung mahabang talong. Grabe, sobrang haba ng mga talong dito sa Taiwan. So ayan yung nabili namin na talong. Isa pa lang na talong ay sapat na. Dumating na din yung dalawa naming kasama na marites. So sila ang aming mga kasama dito sa picnic. At ito na nga, kumakain na kami ng paranghalian. Kaming apat, kasama namin yung dalawang marites. Hey guys! Good morning! So, nandito tayo ngayon sa palengke. So, ayan, nagluluto kami. We're just cooking ng aking tropa. So, hinintay ko lang siya kasi galing ako sa pagja-jogging sa bundok. So, patay na pagpalit. Abangan ko na lang siya dito sa palengke. So, di ko rin alam kung sino makasama namin sa pagluluto. So, wait na lang natin kung sino yung makakasama namin sa pagluluto. So, andito na ako ngayon sa palengke. Papasukin ko na yung palengke. So, wala pa yung kasama ko. Papunta pa lang siya dito. Ang init na, parang hindi na winter dito eh. At pawisan din ako. Gawa ng galing ako sa pagja-jogging sa bundok. Grabe. So, pagkita ko sa inyo guys yung palengke. May nakatingin sa aking checkwa habang nag-vlog. Siguro nakatanggap kung bakit ako nagsalita habang nagka-camera. So, andito na yung kasama ko guys. Si Ryan. Saan tayo maghugas nung bibili natin? Babalik tayo ng dorm? Hindi na. Ako ba uwi ko ng dorm? Bigala ako. Tubig. Isang... Ang buhok ko. Ha? Buhok ko. Ano? Yung buhok ko. Ano nangyari? Bubuwag na. Hindi ba naligo? Sinigat ako sa service. Ayos lang. Eh kung dalawa lang tayo, hindi dapat kundi lang yung karne. Oo.
Babaw natin to eh. Eh, nasa na? Wala naman tayong lutuan. Meron doon? Alit ng kamote. Alit ng gabi. May kamote. May lechon manok. Sorry. Asan? Ayun o. Kaya pinatuwag na broccoli talaga. Kilala mo ba yan? Hindi. Broccoli straight. Pwede yan? Kahit isang piraso, dalawa lang yun. Tsaka sibuyas, no? Picture ma? Ah, picture man? Okay. Hello，50块，那个10块， Sita. 番茄怎么卖？ Andito na nga kami sa park. Bale, nasa taas lang ito ng aming dormitory. Bawal kasi magluto sa aming dorm, kaya pupunta lang kami ng park para magluto tuwing day off. So ito na nga, nandito na kami. Nagluluto ng kanin. Inuna muna namin yung kanin para pag naluto yung ulam, diretso kain na. Kunti nga lang itong niluluto namin na kanin. Bali, pandalawahan lang talaga. At ito, unexpected na sa pagluluto namin sa park, hindi lang pala kami yung nandito magluluto. So, bali marami talaga kami, nakaway-kaway pa yung iba. Medyo mausok nga kasi nag-ihaw sila ng barbecue. Yung mga katabi namin nagluluto din dito, nagiinuman sila, nagpa-party-party kami. Bali, parang picnic lang, nagla-lunch-lunch lang dito, pahangin lang. So, ito na nga, uminom na kami ng juice kasi bumili ako ng juice kasi mainit yan dito kahit winter, medyo mainit. At ayan, ininom na namin yung binili kong juice na tigto 13 NT lang naman. At nagbabalat na ng gabi si Ryan. Bali, malalaking gabi na bili namin kasi wala talagang maliit. Gusto sana namin yung maliit lang na gabi para mas malasa, pero yan nga yung nabili namin. Hindi nga lang talaga organized yung pagluluto namin since wala ta kaming maayos na kagamitan dahil bawal nga kami magluto. So, kung ano lang yung available namin na panluto, yun lang talaga. At medyo basta hindi siya organized. Pinagsama-sama na namin yung karne, yung gulay, yung ngayon na gabi. Tapos, ayan, medyo makalat, plastic. So, ayan nga, nagbabalat na si Ryan ng luya. Kasi masarap daw yung kapag may luya ang sinigang. At ayan, binabalatan na rin yung sibuyas na maliliit na nabili namin sa palengke kanina. Nagpuputol na rin siya ng mga sitaw. So, hindi sana yan yung bibili namin na sitaw kasi meron pang mas magandang sitaw sana. Yan nga lang yung available doon. Kaya yan na yung nabili namin. At ito naman yung mga talong. Medyo mahaba. Mahaba yung mga talong dito sa Taiwan. Grabe, isa pa lang, parang enough na. Sapat na talaga siya na pangsahog kung ipanlalagay lang din naman sa mga karne-karne. So, okay na yan. Bali, isang talong nga lang talaga yung binili namin kasi malaki nga talaga yan. Marami siya kapag naputol-putol na yung talong. Medyo mahangin pala dito sa park. Kaya naglagay kami ng takip sa pinaglulutuan namin. Nilagyan namin ng karton para kami nasa squatter. Kasi yan nga mahangin. So ayan na nga, nagpainit na muna kami ng tubig. Tapos nilagay na rin namin yung gabi para mapalambot na yung gabi. Kasi medyo matigas rin talaga siya. At maya maya nga, hinintay lang namin na kumulo yung tubig para ilagay yung karne. Para palambutin yung karne. Tapos naman yung nabili namin na karne, medyo malalaki pala hiwa. Pero sinabi naman namin dun sa tendero na ang lulutuin namin ay sinigang. So ganyan yung pagkahiwa nila, malalaki talaga.
Grabe naman yung pagkahiwa. Akala mo malalaking tayo kakain eh. Kaya ginawa namin hinati-hati pa ni Ryan. Pinag-chop-chop niya pa yun na karne kasi malalaki nga talaga yung pagkahiwa ng karne. Pero kitang-kita naman na parang ang sarap-sarap ng karne. Parang fresh na fresh yung kulay niya talaga. At minsan lang kami makakain ng lutong bahay. So mas masarap talaga kumain kapag ang kakainin sariling luto. Mas damang-dama mo, lasang-lasa mo yung sarap talaga ng ulam. May dumating pala kaming bisita, isang dalaga. So ayan, meron na kaming mga kasama dahil dalawa lang kami ni Ryan na nagpicnic talaga dito sa park. So ayan, magkaroon na kami ng kasama. At ayan, niyaya na rin namin na kung pwede, dito na rin siya kumain para maging tatlo kami. So ayan na nga, hinahalo na ni Ryan yung pinakuluan, yung pinainit na, yung pinalambot na karneng baboy. Nilagay na rin niya yung sibuyas, luya at sili. At nilagyan na rin niya ng paminta. Ngayon ko nga lang nalaman na pwede palang lagyan ng paminta itong sinigang. Sa ilang beses ko ng pagluluto ng sinigang, ngayon ko lang talaga nalaman na pwede pala yung lagyan. So, parang mas masarap nga talaga kapag may paminta kasi masarap talaga yung lasa niya, medyo manghang ng konti yung sinigang kapag may paminta. Ang akala ko kasi nilalagay lang yung paminta sa mga adobo. Akala ko talaga sa ganun lang. Bale, 4 na pala kami ngayon na nagpipiknik dahil meron pang dumating na isa. Bale, 2 babae na at kami ni Ryan. So 4 na kaming kakain. So masaya na ang aming picnic, ang aming pananghalian. At ito na nga, paluto na itong niluluto ni Ryan na sinigang. Bale, si Ryan lang talaga nagluto niya. Siya naggawa ng lahat. At ako lang yung taga-tikim kung okay na ba yung lasa o hindi pa. So ito na nga, medyo nagbibigay tayo ng suggestion kung ano pa yung kulang. Pero yun nga, sabi ko okay naman na yung lasa. Kaya nilagay na rin ni Ryan yung mga gulay, iba't pang klaseng gulay, yung petsa, yung talong, yung sitaw at sili na green. Para pag kumulo yan ay pwede na kaming kumain nitong masarap na sinigang. So ayan, kakaibang sinigang yan, malit lang yung kaldero namin, medyo makalat, basta unorganized siya pero masaya naman. Simple lang siya pero masaya talaga. At ayun nga, minsan lang kami magkaroon ng ganito na banding, masaya talaga. Masasabi ko talaga, masaya kami sa ganitong simple lang na pamumuhay dito sa Taiwan. So kainan na, let's go!